Madalas nating nauunawaan ang pagkakaiba at pagkakahiwalay ng katawan sa kaluluwa at tinitingnan natin ang katawan na masama at ang kaluluwa na mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-alinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinapakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, "Kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay dualism. Bago po tayo magpalalim sa atin pong refleksyon ngayong araw na ito, sa ikatlong linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, muli ko po kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mula po noong April 8, tayo po ay sumasahimpapawid na rin sa Radyo Maria Philippines. Kaya pwede nyo pong subaybayan tuwing tanghali ang Word of the Day sa Radyo Maria. Mga kapatid, ngayon ay ikatlong linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At narinig na naman natin sa ating ebanghelyo ang isang karanasan ng mga apostol tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoong muling nabuhay. And just like any other stories of the resurrection and the apparition of the resurrected Jesus, ano ba yung karanasan ng mga alagad? Pagkamangha, hindi naniwala, natakot, at sila ay binibigyan ng assurance ng Panginoon na siya yun. At binubuksan ng ating Panginoon ang kanilang pangunawa upang maintindihan nila ang misteryong sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. Sa ebanghelyong ito ni San Lucas, dinadala po tayo sa isang napakahalagang pangunawa na sa pagdating ng panahon, ipinapahayag natin sa sumasampalataya na tayo ay sumasampalataya
sa muling pagkabuhay ng mga namatay na tao. Ibig sabihin, mga kapatid, pag muling pagkabuhay, hindi lang ito yung kaluluwa, kundi kasama ang katawan sa muling pagkabuhay. And that is why, napakahalaga mga kapatid na tayo, while we are still alive, no, here on earth, bigyan natin ng pagpapahalaga, dignidad at karangalan ang ating katawan dahil darating ang panahon na bubuhayin tayong muli. Kung tayo ay namuhay ng maayos, kung tayo ay namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, bubuhayin tayong muli ng ating Panginoon kasama ang ating katawan. Kaya nga, nakaka-amaze, no, itong mga santo na lalong-lalo na yung mga incorrupt saints like Padre Pio, Saint Bernadette Soubirous, Saint John Vianney, si Saint Catherine Labouré at marami pang mga santo na hindi nabulok ang katawan. Marami ring mga santo ang nabulok naman ang kanilang katawan. Pero darating ang panahon, darating ang araw na tayong lahat ay muling bubuhayin sa huling araw, the last days. At yung katawan natin ay ibabalik ng Diyos, ibabalik ni Jesus sa buhay. Katulad ng karanasan ng mga apostol sa ating ebanghelyo. Hindi nila maunawaan at hindi nila lubos na maintindihan. Kaya't sila'y napuspos ng takot at pangamba at sila ay hindi makapaniwala. Kaya binibigyan sila ni Jesus ng assurance. Sabi niya, sige, hawakan niyo ang aking mga sugat sa aking kamay, sa aking tagiliran at sa aking mga paa. At sabi niya, ako ito. Tapos humingi pa ang Panginoon ng pagkain at binigyan siya ng pirasong inihaw na isda. At para mapatunayan na siya hindi kaluluwa, na siya hindi multo, kinain pa ni Jesus yung isda na inihaw sa kanilang harapan. Nagpapakita sa ating lahat na ganito ang katatayuan kapag tayo'y muling binuhay ng Panginoon. May katawan. Hindi lang multo, hindi lang kaluluwa, may katawan. At ito'y isang napakahalagang paalala sa atin mga kapatid. Bigyang halaga, bigyan ng karangalan ang ating katawan. Dahil tayo ay bubuhayin sa huling araw at ibabalik sa ating katawan. Pero hindi lang po yung katawan natin, ano po? Kasama dyan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil yung pagtubos, yung kaligtasan na dulot ng ating Panginoong Hesus na muling nabuhay, ay hindi lang para sa sangkatauhan, pero ito'y pagtubos, pagliligtas sa sangnilikha. Kaya ibig sabihin, ibabalik ni Jesus ang lahat. Mga kapatid, tayo minsan naniniwala na yung tinatawag nating dualism, na hiwalay ang katawan sa kaluluwa, ang katawan ay masama dahil ito'y makasalanan at ang kaluluwa ay malinis at mabuti. Dumating nga yung time sa punto ng kasaysayan ng ating simbahan na yung mga monghe at mga mongha ay nilalatigo nila ang kanilang sariling katawan sa paniniwala na ang katawan ay kulungan ng kaluluwa, kulungan ng espiritu. Kaya ang katawang ito'y dapat disiplinahin dahil ito'y masama at ito ay pangit at tangi ang kaluluwa ang mabuti at maganda na dapat dalisayin at dapat makawala sa makasalanang katawang ito. Kaya nga yung definition natin ng kamatayan is the separation of the body and soul. Ito daw yung kamatayan. Kaya nga mga kapatid, dinadala tayo ng ating ebanghelyo, dinadala tayo ng ating Panginoong Hesus na darating ang punto na ang katawan at ang kaluluwa ay hinding-hindi na mapaghihiwalay. Sa huling araw, kapag tayo muling binuhay ng Diyos, it will be an eternal unity of the body and soul. Kaya nga mga kapatid, no? Napakahalagang maunawaan natin that we have to take care not only of our soul, but we have to take care of our body. Dahil itong katawang ito
ay kinakailangan nating gamitin ayon sa kadakilaan ng Diyos. Hindi lang bigyang halaga yung kaluluwa, but we also give importance sa ating katawan. Mga kapatid, ito yung hilingin nating biyaya sa Diyos na matuto tayong mangalaga ng ating katawan at gamitin ayon sa kanyang kadakilaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, Ikaw ay muling nabuhay. Nagpakita sa iyong mga alagad upang ituro sa amin ang halaga ng aming buhay, ang halaga ng aming katawan, upang sa pagdating sa muling pagkabuhay ng lahat ng mga namatay, ang aming katawan ay magbigay ng kadakilaan sa iyong kalooban. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.